Makakapanan po natin si Heidi Mendoza, dating Commissioner ng Commission on Audit. Ma'am, magandang gabi and thank you for joining us tonight. Hi, magandang gabi Ed and magandang gabi Maricel. Magandang gabi sa viewers ninyo dito sa Frontline Tonight. Magandang gabi po. Thank you. Ma'am, of course, we do want to go into yung transfer ng pera doon sa Office of the Vice President for 2022. But before that, I'd like to take a step back first and ask you a general question about yung auditing mismo ng confidential and intelligence funds. I understand may joint circular ang COA dyan noong 2015 with DILG and DBM. Pero from your perspective po, na-audit ho ba ng sapat at tama ang, for example, confidential funds? I asked that question kasi po, 2 weeks ago, sinabi mismo ni Ombudsman Martires na hindi kailangan ng resibo para sa confidential funds. Kailangan lang ng certification sa kanya na ginamit ito ng wasto. And we also heard basically the same thing from a former COA chairperson na Grace Pulido Tan na umaasa lang sila dun sa mga certification ng heads of agencies na the funds were used properly. So, paano ba talaga? Is there, from your perspective, real auditing happening or are they just going to the motions? Okay, to be honest, napaka-clear ho, napaka-klaro ng provisions ng joint circular na ginawa ng Office ng Commission on Audit at saka ho kasama ho ang local government, I think Department of Budget and Management and even the Armed Forces of the Philippines. May ginawa ho tayong joint circular dito. Klaro ho kung paano o-auditin. Atin hong ipapaliwanag muli ang pagkakaiba. Sabi ko nga po, ang pagkakaiba po nito, ang regular na transactions ng gobyerno ay covered po ng ating mga resident auditor. Ang resident auditor po natin, ang auditor na nasa ahensya. Ngayon, pagdating po sa Confi and Intel, ginagalang po natin at nire-recognize yung sensitivity ng transactions by the nature of the definition of intelligence and confi funds, which is also written in nakasama doon sa joint circular. Yes, Because of that, ang nag-audit po niya ay upon the authority of the chair, which is upon his yung kanyang tinatawag natin na Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, which is under the office of the chair. So, bali, ang nakikita lang ho ng ating resident auditor, halimbawa, kunyari, nag-draw ng cash advance ang Office of the Vice President for Confi and Intel. Ang nakikita lang niya is the voucher for the cash advance. But then, yung liquidation ng cash advance na yun, hindi niya makikita kasi nga ho, ididiretso yan through in the form of a certification. May certification yung parang account officer nila na it was used for confidential expenses. Signed yan ng head of unit and then may naka-attach dyan na working financial plan and then yun nga, yung national security plan. And that the said funds has been disbursed in accordance with the plan. Pero nandun din ho sa joint circular yung sinasabi na at any one point na kailangan siyang i-retain ng mga resibo kasi that will be subject to the inspection of the representative of the chair of the Commission on Audit. At nabanggit ko na rin sa dati kong interviews na yun nga ho, nung panahon ng dating Pangulong President Cory Aquino, I think in 1987, ito yung EDSA, humingi siya, nag-request siya ng confidential audit. So, yung mga resibong yon tiningnan namin. I was the team leader of that audit team that was created to conduct the to conduct the special audit of Confi and Intel funds. So, malinaw ho sa provision ng guidelines na dapat may resibo. Pero gaya nga ho nung mga nabanggit na nung unang mga naging bisita ng ating pong dating chairperson, si Chairperson Maria Gracia Pulido Tan, mahirap yung tinatawag natin na complete audit ng intelligence and confi funds. In fact, sinabi ko nga ito na huwag nating iasa sa audit yung ng kasalukuyang nangyayari. Ang ibig ko sabihin, hindi yun ang makakasolusyon. Kasi ang una, ang masasabi lang ng audit ay kung ito ba ay in compliance with the joint circular. Ang hirap ng pag-audit ng Intel and confi, yung Intel funds muna. Ang mahirap sa kanya kasi nga ay ito ay directly related with intelligence gathering. Yes, ma'am. And there are transactions or payments na masasabi nating mahirap mag-establish ng audit trail. Halimbawa, pag sinabi natin na payment of information or payment of information, how do we establish the value of that information? Di ba, Ed o Maricel? Paano ma-establish na
o itong information na to na nakuha namin, A1 information to, and therefore ganito yung binigay kong amount. Therefore, it is kumbaga sabihin natin na reasonable yung amount. Mahirap yan. Hindi kayang establish sa audit yan. In the sense na magre-rely ka doon sa management, doon sa nagsasabi na ginastos ko ito, magre-rely ka. Ba? Pangalawa, halimbawa, sinabi yan ay rental of safe house. How do we know na rental of safe house yan? Di siyempre, titingnan mo siguro yung maghahanap ka ng ibang audit trail, maghahanap ka ng ibang documentation. But then, how do you keep the confidentiality of that information? Because siyempre, alam mo, kapag yan ay safe house, nag-leak yan, talagang delikado yung mga witness. And I couldn't also imagine the possibility na may mga witness dun sa safe house tapos bigla mong i-inspect because you are the auditor. I mean, much as I am very, very strict in terms of observing audit procedures, agree ako na these are instances wherein kailangan mo talagang maging maselan. But then it doesn't mean na walang pwedeng makita. Kasi ang sabi ko nga ay nandun, kaya po sinulat yung guidelines. Dinefine natin anong pwede at anong hindi. So naandon, makikita mo kung yung bang activities na nilagay nila doon sa kanilang plan, yung bang mga expenses o yung mga sinatawag nating disbursement or payment naaayon doon sa plan. Kaya namang establish ng auditor yan. Although sabi ko nga, a lot of times, may tulong din yung tinatawag nating certification. Kasi nga, there are certain na mahirap establish yung audit trail, di ba? So, pero tama din yung sinabi ng dating chair na, well, a lot of the depends on the certification of the head of office. But then take note, pag very glaring na nakita mong yung resibo is not in accordance with the joint circular, then definitely, hindi pwedeng bigyan ng hindi pwedeng bigyan ng clearance yung cash advance yung liquidation ng cash advance. And then, ito yung gusto nating i-highlight dyan, Under the law, kapag unliquidated yung cash advance mo, hindi ka binigyan ng clearance, hindi binigyan na-approve yung clearance noon, hindi ka pwedeng mag-drop ng another cash advance. That means to say, hindi mo pwedeng i-touch yung budget mo ng Confi and Intel. Well, as I've said, it is the law. Pero alam naman natin dito sa Pilipinas na maraming pagkakaiba dun sa kung ano sinasabi ng batas, ano sinasabi ng pulisiya, at ano yung tunay na ginagawa. Yes, that's why auditing rules and regulations, May there's such thing as compliance test, di ba? Yes, we understand medyo komplikado nga yung proseso ng pag-audit. Pero base po dun sa inyong pagtingin, dito po sa nangyayari sa pondo ng OVP, nagkaroon ng transfer ng funds from one agency to the other. So far, meron po ba kayong nakikita na paglabag dun po sa paglilipat ng pondo? I'd like to qualify my answer in the sense na mahirap magbigay ng na wala akong nakikitang document on hand at ang nakikita ko ay hindi ko naman established, But then on the basis of what I have read, okay, pag sinabi nating transfer coming from contingent funds, medyo questionable yon. At nag-agree ako kay Congressman Lagman when he says na mukhang meron ditong violation and even it could be unconstitutional. Unang-una, ang contingent fund must be released for an urgent purpose, An urgent purpose and an existing project. For a new project, yeah. An urgent purpose for a new project. So pag ito ay inirelease for sinasabi natin Confi and Intel, definitely hindi siya new funds, di ba? Hindi siya new project. Alam na natin na ng Confi and Intel, kaya mo nga pinlano yan nung last year at alam mo na di ba? By the word itself na contingent, di ba? Parang it's something na hindi kasali doon sa pinano mo kaya nga bago. So parang hindi pwede. Second, dapat yan direct release, di ba? Kung sinabing contingent fund, DBM should be the one transferring the funds direct to the Office of the Vice President. So yun yung doon. Tapos, agree din ako doon sa mga nasabi na magkakaroon ng problema in terms of transfers, di ba? Kasi nga, minention na rin yung batas tungkol doon sa, of course, there's no hindi tayo pwedeng gumastos na yung expenses ay hindi related, hindi in pursuance of an appropriation. So ibig sabihin dapat may appropriation. Mahigpit ang batas pagdating sa fund transfers. Bakit kamo? Nag-agree tayo na dapat talagang higpitan ng fund transfers kasi yung palipat-lipat ng pondo, ito ay isang paraan upang itago yung mga bagay-bagay. Ang biro ko nga dyan pag nag-audit ako noon at nakita ko na fund transfer ito,
nire-red flag ko kaagad siya in the sense na I need to trace kung saan siya pumunta. Ang isang weakness niyan, if I may, kung makwento ko lang, halimbawa, if transfer from one agency to another, and then yung auditor ng agency na source, sasabihin niya, hindi, yung auditor na nung tumanggap ang mag-o-audit nito. Yung tumanggap na auditor, sasabihin niya, yung auditor ng nag-release audit nito, right? Not really nagpapasahan. Madaming trabaho ang auditors pero parang yun ang expectation mo, di ba? Nakita naman natin yan, and of course, there are guidelines to cover that. Kaya lang, sabi nga natin, kung merong kadalasan ang fund, kapag na-transfer, mag-umasa ka na merong ikino-cover sa pag-transfer. Yun ay sinasabi ko naman ay, hindi ko naman sinasabing specific dito sa na to. No? What I'm saying is, medyo kaduda-duda ang mga, sa akin noon, nung nag-audit ako, I always give special attention kapag fund transfer. At sabi ko nga, madaling makasuhan kapag may mga fund transfer kasi nga meron tayong mga constitutional provisions, prohibitions towards fund transfer na nabanggit nga ni Congressman Edsel Lagman. Ma'am, pahabol na lang, huling hirit, ito pong sumobrang gastos ng Office of the President para sa mga biyahe ng Pangulo noong 2022, pwede ba talagang kumuha ng pondo sa continuing appropriations? Natatawa na lang ako kasi babalik tayo dun sa definition ng continuing appropriation. Ang continuing appropriation, of course, ay yung parang usually mga multi-funded, multi-obligation project. Yung halimbawa, may capital, meron kang pagpapagawa ng kalye, Ed, Yes, ma'am. Mahaba-haba yan. Ine-expect mo na yung kalye, matatapos not in a year. Kaya meron kang continuing appropriation, First time ko ata nakarinig na continuing appropriation yung travel. Continuing travel siguro. Continuing travel. Baka naman pag upo, pinlano na kaagad na 6 years yung travel, kaya yung may continuing, no? Dapat ang continuing ay capital outlay, ganyan. Hindi ko masyadong, I don't want to be very, kasi nga hindi ko nakita kung ano ang sinasabi ng GAA. Kasi sometimes, while it's by practice ang capital outlay usually ang continuing, but there are times na may inaalaw or binibigyan ng tinatawag nating 2 years expiration yung maintenance and operating expenses, and we know that travel is one of the maintenance and operating expense, pero Ed and Maricel, siguro ang gawin natin from the point of view of ordinaryong mamamayan, kasi lagi naman yan ang ating pinahahalagahan, di ho ba? Pwede nating hati-hatiin yung expenses ng gobyerno sa pamamagitan ng sinasabi natin na yung tinatawag nating current and operating expenditure. Ito yung kailangan mo sa araw-araw, di ba? At saka yung tinatawag nating capital outlay. Nakikita natin na kaya tayo naghihirap o kaya medyo mahirap yung ating ating kasalukuyang kasi naman kahit nung nakaraan, kadalasan yung capital outlay na siyang pinakang tatawagin nating nakapagbibigay ng 100% na productivity sa ekonomiya. Di ba, Ed, Maricel, kung yung capital outlay, nagpagawa kang kalye, nagpagawa ka ng building, nagkikreate ka ng hanap buhay, di ba? Meron kang construction, etc. Unlike nung tinatawag nating operating expenses, di ba? Pambayad ng kuryente, pambayad ng supplies, kumbaga parang kumbaga sa atin tapon sa tubig. Yun yung parang gusto ko kasing i-describe in a setting of a family. So ang problema natin dito, kapag ginawa natin continuing yung itong maintenance and operating, lalong-lalo na yung travel, we are pursuing a budget that is not quite sustainable. And a budget that is, anong tawag ko doon? Parang tingin ko, parang unconscionable. Unconscionable given the scenario where we are in, di ba? Unconscionable kasi alam natin, mahirap ang buhay at walang masyadong pera. Ma'am. Hirap. Yes, mataas ang presyo ng bigas. Ma'am, I'm afraid we'll have to cut the conversation short, but we'd like to say thank you so much to Ma'am Heidi Mendoza, former Commission Audit Commissioner. Thank you for joining us tonight, Ma'am, and we appreciate the time. Thank you very much. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.